Hindi kumbinsido ang ilang mga consumer sa ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal daw ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Marso. Bakit? Hanggang ngayon daw kasi ay ramdam pa rin nila ang napakamahal na mga bilihin. Si Sheena Torno magbabalita. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba na raw ang inflation rate ng bansa sa 1.8% noong nakaraang buwan. Senyales nga raw ito ng mas mabagal na pagtaas sa mga presyo ng mga produkto at serbisyo kumpara sa mga nakaraang buwan. Ang pagbaba ng inflation ay nangangahulugang mas kakaunti na ang naging pagtaas sa presyo ng mga bilihin at posibleng magbigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer. Mas bababa umano ito kumpara sa naitalang 2.1% inflation noong February 2025. Ayon pa sa PSA, ang pagbaba ng inflation nitong Marso ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-food alcoholic beverages na umabot lamang sa 2.2%. Ipinapakita nito na kahit may pagtaas pa rin sa ilang sektor, ang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ay naging mas kontrolado kumpara sa nakaraang mga buwan. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 5.2% inflation. Particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 8.2% inflation. Particular dito ang karne ng baboy. Bukod dyan, nag-ambag din umano sa pagbaba ng inflation ang mabilis na year-on-year decrease sa transport index at restaurants and accommodation services. Ngunit ang datos daw na ito ng PSA ay malayong-malayo sa aktwal na presyuhan ng mga bilihin sa mga pamilihan. Kung pagbabasehan nga raw ang price monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ngayon ng karneng baboy ay pumapalo na sa halos 500 piso kada kilo, habang ang presyuhan ng isdang galunggong ngayon ay naglalaro sa 200 piso hanggang 300 piso kada kilo sa ilang palengke. Pero ang tanong, ramdam naman kaya ng mga mamimili ang sinasabing pagbaba sa presyo ng mga produkto? Wala akong naramdaman, lalo nga nagmahal eh. Tumaas ng lahat ng mga bilihin. Dati yung 5,000 na dala-dala ko. Ang dami ko nang mabili ngayon. Ako, ewan ko ba, ilan lang. Ang manok lang na daan, magkano na? Ang isda. Kaya panawagan daw ng ilang mga consumer sa Administrasyong Marcos, tugunan ang walang humpay na taas presyo sa mga bilihin. Hindi naman nagmura ang mga bilihin, Bongbong Marcos. Ang sabi mo, magmumura ang bilihin, pero hindi naman namin naramdaman. Ano ba yan? Klaseng gobyernong to. Habang ipinagmamalaki ng pamahalaan ang umunoy pagbagal ng inflation rate sa bansa, ay patuloy namang idinadaing ng mga consumer na hindi nila ramdam ang epekto nito sa kanilang mga bulsa. Git nila, mahal pa rin naman daw ang bilihin sa merkado. Ang mga datos ng PSA ay nagsisilbing gabay sa ekonomiya. Pero ang tunay na karanasan ng mga consumer sa kanilang araw-araw na pamumuhay ang tila mas mabigat at malinaw na panukat kung may nagbago nga ba sa andar ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.